Hello everyone, it's me again, JL Villamar, and welcome back to my YouTube channel! So for today's video, for today's vlog, kaya nga po lang nakikita nyo sa title natin, magsasagot tayo ng mga questions na binigay sa atin or sinend sa atin noong nakaraang araw. Kasi diba, nag-post nga tayo sa ating Facebook account at saka sa ating IG account. Send us questions, sasagutin namin ang inyong mga tanong together with the one, the only one, Jan Joel Villar. Let us welcome! Hello! Dito pala ako, kala ko wala ako. Okay, so Ayan. ngayon nga, sasagutin natin yung mga tanong na sinend nila. Yes. But before that, I want you to introduce to them your YouTube channel. Yes, at syempre, hello mga Ate Chic worldwide. Kahit na ulit ako. At nakita niyo naman siguro yung mga past ko ng mga vlog. Syempre, ngayon sisimula pa lang ako. Tsaka, please naman, subscribe mo naman. Baka ito na ang sagot sa lahat ng kahirapan, di ba? At ngayon nga, today's video, gagawin namin ay masasagot kami ng mga question na ipinost namin. At so far naman, may mga nagtanong at sana masagot namin ang tama, masagot namin ng totoo. Totoo? Totoo! Sure. Meron akong secret na tanong sa kanya. Ewan ko lang kung masasagot niya. Sana wala mga pangapangal. Reveal. Sana wala mga Revelation. pangapangal. Yan. So, ready na ba kayo? Kasi kami, siya pala ready ako, hindi ba ready? Kinakabahan ako sa mga tanong. May nag-send ulit sa akin ng tanong ngayon. Kinakabahan, basa ko na. But anyways, maraming salamat po muna sa lahat ng nag-send ng question. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan nyo kasi para may iba naman kasi yung iba sina-shoutout. Pero sa lahat ng mga nag-send, shoutout po, ingat po kayo lahat dyan sa inyong lugar kung nasaan man kayo. Kung nasaan man panig ng bansa kayo, since we are using YouTube, nabubulol na ako. Alam ko maraming nakakagamit at maraming nakakanood ng video na to. Isahan na natin, ready ka na ba? Yes, ready na ako. Parang di ko gusto sagutin tong kapapasok lang na kaiba ito. Kaiba! Woo! Ba't po ang dami pong activity ng mga subjects namin tapos manghihirap pa? For me, kaya siguro marami kayong projects is that they are preparing you sa isang magandang kinabukasan. Kasi lahat ng binibigay sa inyo na outputs or performance tasks, lahat ng yan makakatulong sa inyo sa college. Kasi we've been there, di ba? Lahat naman ng naging projects natin, pinaghirapan din natin. Yes. Lahat ay parang kinukuha sa tiyaga, sa sipag, no? Hindi basta, alam mo yung hindi pwedeng basta-basta na lang. Yes. It's all about quality, di ba? At saka they just make sure, katulad mo teacher, lahat ng pinapagawa nila activity sa lahat ng estudyante, may mapupulot kayong aral at may matutunan kayo kasi yun din naman yung gagamitin niyo for the future, di ba? Yes, tama. So, wag na magreklamo siguro kung ang daming projects, output or activity na binibigay ni teacher. Kung aayaw, drop na leme. Oo, yun lang naman Gusto ako kayo eh. Kasi alam naman namin nahihirapan kayo. Pero sa part din ng teacher, intindihin nyo rin sila, nahihirapan din sila mag-sort ng module, mag-check na sa damakmak na module ninyo, answer sheets ninyo. So yun, tiyaga lang kasi kami nagtsatsaga para sa inyo. Hindi naman kami basta-basta Hindi lang kasi nagtsatsaga, nagsusumika para sa kabataan, para sa estudyante. Yan. At saka ang pinakamasakit sa tingin ko sa part ng teacher, yung effort kayo pag-aayos ng inyong mga modules. Tapos binabasta-basta lang ng mga estudyante, hindi naman iniintindi ng ayos. So yun. Tapos sila pa magrereklamo. Hindi po siya teacher pero alam niya hiyang-hiya. siya yung alam niya yung nangyayari sa mga teachers ngayon. Bakit ayaw mo ng first at last shot? Kaya kasi lahat ng friends ko, alam nila na pag kami, halimbawa, meron kami mga inuman session, alam na nila na hindi ako umiinom ng first at last shot. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Aba-awan. Kaya ganito, dati pa nung parang high school pa ako, talagang pagka may mga ganyang excited, hindi talaga ako umiinom ng first at last. Kasi pakiramdam ko, pag umiinom ako ng first at saka last shot, malalasing talaga ako ng bonggang-bongga. Yung feeling ko na hindi na ako makakatayo at hindi na ako makakagalaw pa.
Yun yung feeling ko. Tsaka, pakialam nyo ga. Buhay ko to. Walang pakialaman. Ha? Hindi, ganun feeling ko kasi talagang malalasing ako pagka first at tsaka last ang aking iinom. Talaga? Ako naman wala naman sa akin. Basta lahat ng alak, kahit red wine, may kahit yung mga white wine lang yan. Minsan tinataman talaga, di ba, namumula naman talaga ako. Pero pag namula naman ako, okay lang naman sa akin yun. Pero pagka tumagal na sobrang dami ng alak sa katawan ko, which is hindi na ako contain, yung talaga nalalasing na ako, di ba? Ang iba rin naman, gano'n naman, pag hindi na ako contain yung alak. Pero yung pagkapula ko, okay lang yun. Pero si Win hindi nang... Si Win hindi namumula yun. Nangingitim talaga yun si Win. Hello Win Lord, kinasan ka man. Shout out. Hello, Win. Sana okay ka Iingat pa. ka lagi, ha? Kinakabahan kami. Miss ka na namin. Ayun. Sorry yung, ano mo, question. Bakit po madaming nagmamahal nang hindi naman sila mahal? Oh my God. Bakit nga ba ang daming nagmamahal nang hindi naman sila mahal? Bakit? Ulit? Bakit po madaming nagmamahal nang hindi naman sila mahal? Kasi choice naman ng taong magmahal kahit hindi sila minamahal, no? I mean, yung baga, hindi nag-expect ng mamahalin ka ng taong mahal mo, ng taong gusto mo. Diba? Choice natin yun eh. Parang nangyayari, bonus na lang kung mamahalin ka ng taong minahal mo. Yes. Diba? That's for me. Yun yun. Kasi parang it's really risky na sumugal sa isang bagay na alam mong wala rin namang mangyayari. At least, na-express mo yung sarili mo, naparamdam mo sa kanya na gusto mo siya, na mahal mo siya, kahit alam mo sa dulo, hindi ka naman niya mahal, hindi ka naman niya gusto. Susok ko. Kaya mo yan. Di ba tama naman ako? Oo. Ikaw? Sa akin kasi ito, yung kasing tanong na yun, state yun ng feeling na hindi mo naman pinili kang sarili mo na magkaroon ka ng magkagusto ka doon sa isang tao. Yes. Di ba? Kumbaga, bigla mo na lang naramdaman. Ang masakit lang talaga, umaasa tayo. Yes. No, di ba? Hindi, kasi ganito, pag tayo nagmamahal, sino ba naman ang nagbigay ng labis na bayad na hindi nagnais ng sukli? Pag nagmamahal tayo, nagbibigay tayo ng effort eh. Parang hindi naman siguro kalabisan na humingi tayo ng konting sukli. Yun nga lang, hindi natin mapili yung taong mamahalin natin na mamahalin din tayo babalik. Kaya dapat, pag magmamahal ka, una mong isipin, i-take mo yung risk na hindi lahat ng pagmamahal na binibigay mo sa kanya ay maibabalik niya. Basta maging masaya ka na lang kung ano yung meron as of now, halimbawa. Saka ka na lang mag-move on pagkatapos. Ganun lang naman, di ba? Doon naman tayo sa masaya lang tayo, sa maligaya tayo, sa nararamdaman natin na mayroon tayong halaga kahit konti. Pero wag nating isipin, wag tayong humingi ng sobra-sobrang sukli. At kahit di man nila yung paltan, yung lahat ng effort na ginawa natin, lahat ng love na binigay natin sa kanila, wag natin pagsisihan. Kasi hindi naman nila yung hiningi, usa nating ibinigay. So, tayo mag-take ng risk. Ganun lang yun. Siguro naman darating yung time na mahahanap mo rin. Yes, Kung the sino one. ang tunay na magmamahal, di ba? Ayun guys, alam niyo na ang may award sa graduation na Best in Essay. Kaldakin. So yun, so take it from there, no? Take it from us, take it from me, take it from him. Yun yung para sa amin ha. Pero kung hindi ka naman naniniwala, okay lang, wala namang problema. That is your choice again. Choice mo pa rin yan. Happy partner o single forever? Puro ano, parang hirap. Happy partner Or single forever. forever. Siguro magkaroon ka ng happy na partner or happy relationship or single ka na lang forever. Ako ay dun sa o. so, Sa gitna, parang hirap naman Ang kasi. hirap mamili. Okay, lahat naman tayo naghahangad ng happy relationship na magkaroon ng partner sa buhay. Yes. Na companion. Wag na yung ano kasi talagay naman natin, lalo na sa LGBTQ+A, Q++, AAA, ganyan, ang dami-dami na kasi nating ano. Siguro, lahat naman tayo naghahangad tayo ng ano, ng masayang relasyon kasama yung partner natin. oo. Diba? Wala namang naghangad ng malungkot na buhay. Gusto lahat masaya. Huwag din natin piliin na ano, single forever. At saka, mahal ko nga siya. Mahal ko. At saka ito nga eh, ultimo kahit grade 6 pa nga lang, nagkakajowa na, naggusto na ng partner eh. Malandi. At saka, at our age, parang sasabihin mo ba, single forever na lang ba? Diba? Siguro ano, naliit lang talagang magpakilala yung magiging partner namin. Yun nga. Ilan taon ka na, sir? I am turning 30 this year. 30. Ako naman ay 32. Nasa mukha ba namin? Wala naman. Mukha akong 13. 13. Ako mukha akong 20. 20. 19. 19. Naintindihan nyo. Ako 18. 18. Mo. Ako 18. 18. Mo. Ako 18. 18. Mo. Ako 18. 18. Mo.
18 mo ako. Naintindihan mo na yun. Oo, nga naiintindihan mo na yun. Kayo Ayun, talaga. nasagot ko ba? Happy partner o single forever? Ako, happy partner. Happy partner din ako. Oo. Kasi, lahat naman tayo gusto sa amin happy partner, di ba? Yes. Yun ako, dun ako. Okay, may question sa akin na sinend kay Sir Joel. Para kay Sir Joel, ano ang pinakang malala mong injury na natamo sa paglalaro ng volleyball? So maraming salamat sa tanong, yan. Kasi ano siya, volleyball Sige, player naglalaro ko siya. ang volleyball. Yan, siguro natapilok ako ng ilang beses. Natapilok ako sa left side, sobrang paga, yun lang. Eh, hindi naman ako totally na injury na malalang ano. Nung nangyari ACL, ganun, hindi ko pa naranasan at ayokong maranasan yung ACL or MCL. Kasi pag nangyari yun, mahirapan ang mga paglaro ng volleyball. Kasi yun yung siguro pinaka-worst na injury na matatamo ng isang player, ng isang athlete. ACL, MCL. Yung Ano tapilok, okay lang. ACL, MCL? Yung ACL at saka MCL, hindi ko ma-explain. Basta acronym siya. Pero Ang ACL hindi ko alam kung ano. sa ankle. Hindi. MCL sa muscle. Ang ACL sa tuhod kasi, dito pa sa ligaments ba yun? Basta yung mga litid-litid daw, pumuputok yun. Basta pag talo, tapos bumaba, basta may narinig kang nag-pop sa loob. Kasi ramdam daw yun eh. Yun, it could be ACL. Yun ang pinaka malalang injury na matatamo ng isang volleyball player. Kahit basketball player. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng injury? Hindi lang sa, syempre, hindi ka nagkaroon ng volleyball. Bukod sa puso. Injury? Wala naman. Basta pinakamasakit na naramdam ko sa katawan ko, Ano? yung gout. Yung gout ko pala mag-1 year na siya sa sa 18. Naalala bigla. Bigla ko naalala. Kasi first time ko nung last year, 18 yon, June 18. So mag-1 year na pala akong May gout? Guys, ito. Tanong ko kung sinong virgin sa inyo. Sino na ba virgin sa atin dalawa? Ako alam ko naka-virgin ako. Ikaw din, Peo. Virgin pa po ako. 19. Ako naka-virgin ako. Ako naka-virgin. Ayun, lahat. Halos naman naka-virgin. Oo. Pero the question... Oo, tanda-tanda naman eh. Para naman... Ano ba? Erase yun. Wait lang. Si Willord kaya virgin pa. Willord, sagutin mo. Mag-comment ka dito sa vlog na to. Panoorin mo to. Virgin ka pa ba daw? Antay namin ang comment. Maraming ganyan. Oo, maraming ganun. Ha? Pag hindi ka sumagot, mangingitim ka lalo. Tsaka last mo na yun. Last mo ng hinga. Bakit sa mainland, ikaw ay may jowa? Bakit mo naman sabi? Dito sa lubang wala, alam ko naman na meron kang mahal dito. Pero ito ang tanong, dumating ka na ba sa point na umasa ka na ibigay niya din sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo? Why or why not? 50 points. Ito essay, very essay. Pakialam mo! Shut up, Carolera! Ismosa ka! Sagutin mo. Sagutin ko may ito o hindi. Umalis ako doon, may jowa, ngayon wala na. Tapos dito man, di man ako nagkaka-jowa dito. Akalata lang nung iba, may jowa ako dito, fling-fling lang. Pero minahal nila ako, kahit di ko sila mahal. Wow! Wow! Alam mo yan! Gia, manood ka! Totoo ka ito! Gia, alam mo yan. Kasi hodang pagtimpla ng kape, igib ng tubig. Hindi, pero minahal ko silang lahat. Pero wala akong yung relasyon na talagang relasyon, wala. Kapalit-palit ba ako? Tingnan nyo nga, John. Pangit ba ako? Kapalit ba ako? Oo, bakit? Tanong ka pa. Sa edad ko man, di na ako yung tinanong yung kaninang tanong na dumating ka na ba sa point na umasa ka na ibigay niya din sa'yo yung pagmamahal na ibigay mo? Wag na lang, kung mapipilitan ka nila naman na ibigay or ibalik yung pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo, wag na lang. Kasi kung magbibigay ka, dapat yung galing sa puso. Yes. Diba? Kasi ramdam naman namin kung totoo o hindi. Kung nakikisama ka lang or kung dahil sa pera. Hindi naman kailangan na hindi naman kailangan na pag ibabalik mo yung pagmamahal na binibigay ng iba sa'yo. Yung napaka-intimate. Kinship. Kinship, gano'n. Yung ganong mga eksena, wag na lang ibalik kung hindi rin naman galing sa puso. May nagtanong. Arte. Etong sumagot. Arte. Okay, the question. Alam mong hindi ka mahalik kung na? Bahin naman na. Bahin naman yung tanong. Bahin daw. Bahin, minamahal at umaasa ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Kahit na di ka niya pinapansin sa mga chats mo. Explain briefly. 50 points.
Very essay. Oh my God. Kung sino man nag-send nun, ilan point siya? I-comment mo rin sa akin. Dito tayo. Dumalan sa pangalawang question. Bahin, minamahal at umaasa ka pa rin sa kanya hanggang ngayon kahit na di ka na niya milapansin sa mga chats mo. Wala na namang umaasa. Bulaan. Bulaan. Bulaan to, bulaan. Wala na namang umaasa. Hindi na... Sa sama ng ugali. At sa sama ng ugali ng mga tao na dito, guys. Sinasabi ko yung totoo, wala nang umaasa. Tapos bukas magchat-chat na naman, may chichika ako sa iyo. Sabihin siya sa akin. Tapos hindi naasa. Tapos sa Marta naman, sasabihin naman niya. Tama. Tapos araw na naman, sasabihin hindi naasa. Magbuburahin. Hindi. Sabihin mo na, hindi na ako mag-make face. Poker face now. Hindi, siguro sabihin na natin na wala na tayo sa part na hindi na tayo umaasa or minamahal pa natin yung tao. It's just really a matter of, sabihin natin na Matter of fact. It's a matter of fact. F-U-C-K. Di ba pag nagkaroon ng isang, sabihin natin, pag nagkaroon ng value sa'yo ang isang tao, pag nagkaroon ng value ang isang tao sa'yo, mahirap mo siyang alisin, di ba? Hindi mo siya basta-basta. Kunyari, ay, ayoko na. Alis na agad. Pakonti-konti. Ang tagal na nun, tapos... Teka lang. Tapos ko. Teka lang naman. Bakit? Hindi ka nilang tao. Ano ako? Hayop! So yun. Ikaw ang may Kasalanan. Kung sino ka man. But anyways, yun. Siguro wala na ako sa stage ng umaasa. Hindi ko na pinaplastic ang sarili ko. Hindi ko pinaplastic. Hindi ako umaasa. Parang dumating din sa point na minsan, pagka sinasabi ko sa inyo, parang ano, magtitipak ko na lang kayo. Or dumala ko sa ganyan. Pagtitripan. Kung pagtripan kita ngayon. Parang di mo naman nasagot. Nasagot ko naman. Hindi naman ako umaasa. Hindi ko na rin siyang minamahal. Hindi niya na yun mamahalin kasi nga. Hindi na kami nagbulong. Hindi, wow. Dito kami talaga nagbulong. Okay. Okay, ito na. Sige, basahin natin yan. Ito, tatry namin ha, pero hindi namin may papangako. Susubukan namin. Ipapangako namin na basahin to. Yung tanong pero, Wala ka nung papangako sagot. wala pa ako sagot. Huwag niyong pinangako na tutuparin pa ba namin? Isang dalo kayo abusada. Abusada kayo ha. What is the balance redox reaction of dichromate ion and iodine ion forming chromium ion and elemental iodine in a basic medium? Ang alam ko lang large. Or small, medium, large. Ano ito? Balance. Ay, hindi mo ako magaling mag-balance eh. Lagi niya matutumba. Ikaw magaling ka mag-balance? Sa life? Wow. Sa live? Hindi. Akala ko na i-balance bike tsaka motor. Pero yan, hindi ko kaya i-balance yan. Yung nagtanong nito, Kung nasaan ka man. Ikaw na rin po yung magpaliwanag sa comment. Ha? Kung nasaan ka Hindi man. namin alam to. Meron ako dito na research. Wala, joke lang. Mahirap po. Hindi po kami pwede mag-research kung ano yung mga tanong kasi para kami naglolokohan na lang. Oo. Kung ano po yung narinig ninyo ngayon, nalaman nyo sa amin. Ngayon lang namin binasa yung tanong. Although in-screenshot na namin, ngayon binasa rin namin before, pero hindi namin sinagot sa sarili namin. Ngayon lang namin sinagot yung mga tanong na sinend sa amin. Yes. O ganito, siya magtatanong sa akin, personally, ako magtatanong din ako sa kanya. Oh my God, wala akong prepared na question. Wala akong naisip. Kaya naisip. A few moments later. Okay, ito na ang aking tanong sa'yo. Natatawa ako. Actually, madali lang naman ito sagutin. Hindi naman ako mahilig Pinahirapan mo lang yung tanong pero magaling sagutin. Okay, question. Ilang beses pa kaya tayo masasaktan para matagpuan natin ang taong nakalaan para sa atin? Ito ang sagot ko dyan. Ano po ang sagot niyo dyan? Ito ang sagot ko. Ano po sagot? Hindi natin kailangan masaktan. Ang kailangan lang natin, matuto. The more kasi na iniisip natin na makikita natin, yung the more na nasasaktan tayo, di ba? Ibig sabihin pag nasasaktan tayo, maraming pumapasok sa buhay natin. Maraming mga taong pumapasok sa sistema natin. At sa tingin lang ni Sir JL siguro na the more na may pumapasok na tao sa buhay natin, napipili natin kung sino yung tao magiging para sa atin. Para sa akin, hindi natin kailangan laging masaktan. Ang kailangan natin is matuto. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses tayo masaktan. Tama na. Pero wag na natin
paabutin sa 4 hanggang 10. Kasi dun sa 3, pwede ka nang matuto. Ang isipin mo, ang gawin mo, at ang dapat mong gawin, matuto tayong tanggapin kung ano yung mga pwedeng mangyari pag tayo nagmahal. Una, yun. Matuto tayong tanggapin. Ikalawa, matuto tayong tumanggap ng rejection. At ikatlo, intayin natin yung pagkakataon na mismong sila yung kumatok para pumasok sa atin. Hindi yung tayo yung maghahanap ng pintuan para papasukin sila. Sila yung kumatok at magsabi na papasok sila sa buhay natin. Kasi less kasi yung magiging expectation natin pagka ganun. Even though na parang ang hirap naman sa katulad nating Kahit sino. Oo, mga nilalang na intayin natin kung sino. O, mahirap naman talagang parang mag-iintay ka lang kung sinong Okay naman. na Parang literal naman mag-iantay sa labas. Oo, mag-iintay sa labas. Kumbaga, meron kasi mga pagkakataon na may namimiss tayo sa nangyayari sa buhay natin. Na yung palang tao gustong pumasok sa buhay natin, hindi natin napapansin. Tapos, magagalit tayo sa mundo pagka yung taong mahal natin, hindi naman tayo mahal. Pero meron naman palang tao na handang pumasok at naghihintay lang natanggapin natin sila. True love waits, di ba? Ika nga. Oo. True love At saka only love know its boundaries. Yes. Kaya siguro mataas lang, sa tingin ko lang, mataas lang siguro standard. Oo, minsan nagkakaroon tayo ng standard. Yung friend natin, di ba, walang Oo, standard? walang standard. Kahit sino naman yun. Oo. Gusto ko naman, win. May friend kami, Win. Yan, walang standard Wala yung yan. standard yan. Kung sino na lang. Kaya hindi nasasaktan. Kaya nga, hindi naman siya manhead, hindi talaga siya nasasaktan kasi nga, kahit kung sino na lang. Ayun, para makita mo kung sino yung tao talagang para sa iyo. Isang word lang para sa iyo. Tawag dito, acceptance sa lahat ng bagay. Let love find its own way. Yun yung hanapin ng pagmamahal. Dahil sa video, we find ways. Question mo para sa akin. Okay, ito ang tanong ko. Kasi sabi ko sa kanya, magbibase ako ng tanong ko doon sa itatanong niya sa akin. Ayaw katulad ng tanong niya. Doon sa lahat ng mga naging ex mo. Madami! Doon na lang sa pinakamatagal. Okay, hi. Naging matagal mong jowa. Si ano? Hoy! Teka na pangalan. Nabanggit mo yun. Win, No! comment down pangalan, ha? Ay. At pagkikismisan natin. Sa next vlog, kami dalawa namin ang mag-vlog. Siya lang na siya yung pagkikismisan natin. Okay, doon sa pinakamatagal mong relasyon. Ano yung pinakamasarap na part ng relasyon ninyo? At ano yung pinakamasakit na naging part na relasyon ninyong dalawa? At paano mo na-overcome yun? Yung sa pinakamasakit. So, pinakamasakit na muna tayo. Siyempre, yung paghiwalay, di ba? Siyempre may dahilan. Oo. Ay, di mo tinanong yung dahilan eh. Siyempre yung follow-up question. May follow-up question. Hindi, lahat naman siguro yun yung pinakamahirap. Kahit sa ang relasyon, yun yung pinakamahirap maghiwalay. Anong dahilan? Ayoko na rin alalahanin, pero... Hindi alalahanin mo yan, hindi pwede. Hindi, I am not really sure about doon sa dahilan. Kasi bigla na nga ayaw na niya. Ano ba yung ghost? Hindi naman ng ghost, parang ano lang. Hindi ko rin alam, basta sabi niya, ayaw na niya, yun lang. And not literal niya, sinabi niyang ayaw na niya. Parang bigla na rin din tumigil. Hindi ko alam kung ano. Yun nga, sinasabi ko, kwento ko nga before na, after a month, meron na ulit siyang bagong Joes. Baka... Hindi ka niya mahal. Okay, hindi naman kami tumagal siguro ng 2 years and 11 months na dahil doon. Rebound lang niya yung ano. Kaya I don't after a know. month, nagka-jowa siya. Hindi ko rin sigurado. Wala akong sigurado doon. Sa tingin ko, nawala na lang talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ano ang unang question? Ano yung... Pinakamasarap na part siguro, parehas kaming, sabi natin natanggap. Hindi parehas kaming, nyari, open sa family. Nyari, nakapunta ako sa kanila, nakapunta siya dito sa akin. Sa bahay, sa lima. Yun yung pinakamasarap. Yeah. Mas masarap pa din sa pagka matutulog na kayo. Ang bastos mo! Oo naman, mas masarap yun. Sabi ko na kapag iniisip ko pinakamasarap doon. Ang amin din naman pala. Tayo baga. Ayun, Ang hahalay nyo. Kala ko katagal naka-move on pala. Hoy, hindi ko na bilang, pero dumating sa point na nasabi ko sa sarili ko na, ay, okay na pala ako. Kasi after ng kasi hindi ko masabi na definite na time kung gaano katagal. Pero nung nakita kami after 8 months, nagbilang po talaga ako. After 8 months, kinakabahan. Pero after that day, nawala na. Okay na, parang, ganun na pala yun, okay na pala ako. Kasi parang wala na lang din sa akin na nakita na kami. Parang nag-heal na lang siya sa pagdaan ng panahon. Oo, nag-heal na lang siya. Yun yung pinakamaganda. Hindi pipilitin mo Mag-heal ka. Oo. Hayaan mo ang panahon ang mag-heal para dun sa sakit na nararamdaman. Ayun guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. At syempre, kung nagustuhan mo, please don't forget to subscribe my YouTube channel. At syempre, sa YouTube channel ng Sir Joel. Yes, ano yun? pasubscribe po. Please subscribe.
Joel Villar Vlog. Lang po, pa-subscribe, then panoorin nyo at mas marami pa kaming mapapakita sa inyo mga videos na entertaining, magiging masaya kayo, Yeah. kaka-good vibes. Yeah. Ginagawa naman namin to hindi para sa para sa inyo, para kapag Nababagot kayo. kapag bigay naman kami ng saya sa iba, hindi lang yung kami lagi ang masaya. Saya. Guys, please don't forget to subscribe sa kanyang YouTube channel, Joel Villar Joel Villar Vlog. Vlog. And syempre kay JL Villamar. Yes. Salamat pala sa ating 2,474 as of today na subscribers. Well, sana madagdagan pa. Ang haba na ng video na to. Yon, maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Yes. Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye! Thank you!